Ay, yung mga nagsasabi niya, magnanakaw si Marcos. Ano nga ninakaw? Eh, puro kayong magnanakaw. Ano ang specific? Katulad sana ni ERAP, ninakaw yung pera ng GSIS, inilagay sa stock market, yan, talagang masasabi mo, nagnakaw. Eh si Marcos, saan nga kinuha yung pera? Hanggang ngayon, wala kayong masabi. Katulad to si JB Hershey to. Di ba nilabas sa Panama File na kung sino sa buong mundo yung mga nagtatago ng kayamanan sa British Island, British Virgin Island? Oh, isa si JB Hershey to. Ano, pangalan niya ba? Hindi. Pangalan ng korporasyon na siya ang officer ng korporasyon. Kasi gano'n ang pagdideposito ng pera sa katulad sa Swiss. O, dyan, sa British Island. Ang sikat na ngayon, yung Cayman Island. Cayman, magkakatabi yata yan eh. Yung Virgin Caribbean, di ba? Kasi yan ang negosyo lang nila eh. Maliliit lang na bansa yan eh. Kaya naman pala nahihiling mag-cruise sina JB dahil may stopover pala doon. Hindi mo ba nabasa yun? Eh, nasa Google yun. Hanapin mo. Panama paper. Yan. Tapos type mo yung pangalan ni JB Hershey ito. Lalabas. Binulgar yan eh. Tignan mo, meron ba silang paliwanag? Wala. Magkano deposito? More than $500 million. Hindi ba yun yung hinahanap kay ERAP na pinababalik sa decision na hanggang ngayon hindi binabalik ni ERAP? At walang humahabol, walang nagsasabi dyan. Si ERAP, kay Marcos, galit na galit kayo. Magnanakaw kayo na magnanakaw. Eto, convicted plunderer to eh. Tumahayop na ito eh. Proven ito eh. May decision pa hindi na i-enforce. Meaning to say, binayolate niya yung pardon eh. Violation na ng pardon yan eh. Dapat yan, binabalik na sa kulungan yan eh. Di ba? Kundi, yung pardon, kahit sabihin mo pang yung kasinungalingan ng Korte Suprema na absolute pardon niya. Sige, for the sake of argument, sige, palagay na natin, absolute. Wala bang violation yun? Court decision yun eh. Ibalik mo yung 4 na bilyong mahigit na dinambong mo. Yun ang mga accessory penalty sa kanya at saka yung disqualification niya. Bukod sa ang capital sentence, yung habang buhay. Di ba? Plunder. Alalahanin mo, kaya ka pinapardon, ang pinardon lang sa'yo yung kulong. Pero yung kasalanan mo, nananatili yun. Hindi nabubura yun. At wala pang naimbe yung pambura. O eraser para dun. Pag ikaw na-convict. Yung pardon, ang ibig sabihin lang nun, pinapardon sa'yo, yung kulong. The effects of the crime or the punishment. Pero yung krimen, andun yun. Nananatili yun. Tama. Dahil ang essential requirement ng pardon and even amnesty, teka muna, kailangan ata conviction muna. Paano? Conviction. Tapos, Dahil walang magpapatawad kung walang kasalanan. tama. Hindi, admission pa yun. Winave mo nga yung right mo na makapag-appeal eh. Meron pa siya eh, kamukha yung kay Imelda, kita mo? Di ba may appeal siya ngayon? Yun, winave ni ERAP pagkatapos siya masentensyahan. Kasi ang sabi niya, ganun din naman magiging decision eh. Pagkatapos, after week, 1 week, humingi na siya ng pardon eh. Kaya naging final and executory yun eh. Automatic eh. Final yung desisyon. Dahil nag-waive na siya ng kanyang right na makapag-appeal. Dapat sa mga Diba? taga Manila. Ba't hindi ini-execute? Yun ang tanong. Yung kay Imelda, ganito. Naglagay daw sa foundation. Deposit. Natuntun daw nila. Ayos sa kanila, hindi naman natin alam ko ano yung mga ginamit nila riyan.
nililipat-lipat. Pero wala man sila masalakab eh. Ngayon, ang sabi nga ito sinabi ko na noon eh, ano ang specific na agency ng gobyerno ang pinagnakawan ni Marcos? Wala naman sila masabi. Di ba, pag nagnakaw kami, pinagkunang ka? Paano mo kinuha yung pera? May sinasabi silang pera si Marcos, katulad nun, hinabol na nila, bakit yung ba sinasabing ninakaw? Saan ninakaw yun kung ninakaw yun? O, yun ang tanong. Ha? Eh, wala eh. Pero ang nakita ko dito sa Maynila, nang nabalitaan ko, yung barangay ay naging, there is 26. 27 ghost barangay. Eh, di ba ngayon? Ilan ba lahat na barangay ng Manila? More than 900 yan eh, alam ko eh. Pero ang naka-discover, Mga Bilib barangay ako eh. din, mga barangay din. COA. Oh, magaling yung audit. Sikreto yun, hindi malalaman ng barangay yun. Ang nakakaalam lang no, City Hall. Kasi sila ang kukolekta ng real property tax share. May share yan eh. Oh, yung barangay. Diyan kumukuha ng pondo yan eh. So, una pang nakakakuha yung kaysa sa legitimate barangay. Wow. Ha? Yung mga legitimate na barangay, nagreklamo, hindi namin nakukuha, ilang buwan na eh. Oh, alam mo ba na violation ng law yun? Eh, quarterly yun eh. Quarterly. Sabi ng COA, halimbawa, January, February, March, di ba? Yun yung quarter, di ba? Yung March, di ba? Katapusan ng March. Kinakailangan pala, sa batas nila, April 5, hanggang April 5, kailangan maibigay na yung RPT share ng mga barangay. Ito buwan eh. Eh di violation. Wow. Oh. May pananagutan eh. May accountability na ron eh. Eh lalo ito ghost. At natuklasan nila, siyempre, base dun sa record ng City Hall, di ba? Oh. Natuklasan nila. Una pang nagkakaroon ng yung sakwan consistent Sa ghost. sa ghost barangay. Ang unang distribution nasa priority. Oo, nakaw talaga ang hayop na erap ito. Oh. Napakawalang yan po. Hindi ba? Ano na to? Sobra na to eh. Mga kaibigan eh. Di nakaltasan yung ibang barangay ng 26. Nakaltasan sila. Hindi sila. Dapat may share sila doon. Oo. Para sa kanila yun. Tama. I-divide yun to the whole 900 Oo. barangay. Ninanakaw Oo. nila. Kasi ganito yan. Meron sila diyang tinatawag na zero barangay. Alam mo yan? May mga barangay dyan, walang constituent. Katulad dyan, yung Loton. May constituent ba dyan? May barangay yan. May nakatira ba dyan? Eh, puro opisina nandyan. Liwasan. Ano sabi, may kondo dyan eh. Anong kondo? Hindi naman dyan mga nakaregister yung nakatira dyan eh. Mga inchik nakatira dyan eh. Mga butante yan eh. Di ba? Ang butante lang dyan, si Andres Bonifacio. Mga kaibigan. Di ba? Yun ang constituent doon. Si Andres Bonifacio. Oh. Pero may income yan. Bakit? Nandyan yung SM. Di ba? Tsaka yung mga condominium, nagbabayad ng tax yan. Ngayon, hindi niya makukuha yun. Ninanakaw ni Erap yun. Ilalagay yun sa zero barangay. Kaya, yung illegal terminal doon, yun ang kapalit na token ni Erap doon sa walang yang operator na dating barangay Aswang. Yung Aswang. Yung babaeng Aswang na si Ligaya, bruha. Yung Pandakan ba yan, Malate? Loton. Alot.
Yung post office, di ba, nakita mo yung terminal ng mga colorum, SUV, bus. Doon nagte-terminal, binababoy si Bonifacio. Ang laki pala ng... Bawal yun eh. Park yun eh, park. Di ba? Andun, monumento. Pwede mo bang gawin kay Rizal yun? Oh. Mhm. Bawal kasi yun sa batas. Beyond the commerce of man, ang tawag dyan. Di ba? Hindi ka pwedeng maglagay ng anumang pagkakakitaan mo dyan. Mga kaibigan. May racket pa ngayon ng walang niya eh. Magbibigay daw siya ng puhunan, vote buying eh. Oh. Nagbo-vote buying na hayop na ito, aga pa. Magbibigay daw ng mula 15 mil hanggang 20 mil para sa mga gustong magkaroon ng negosyo. Puhunan. Wala raw ano yun, wala raw Interest. interest. Zero interest. Katunayan daw eh. Nakapag-dispatcha na sila ng 26 na milyong piso eh. Duda ka na kagad, di ba? Nakadispatcha kayo, walang announcement. Ngayon mo in-announce, nakapag-dispatcha ka na. Ano ibig sabihin? Gusto niyang takban ang nanakawin o nanakaw. Pinalilitaw niya na mayroon silang binibigyan. Para maging official, pinalabas niya sa dyaryo. Kita mo na style? Para bigyan ng, binibihisan niya ng legitimacy yung pagnanakaw. Para magmukhang lehitimo pag nanakaw, kunyari, ibibigay sa mga gustong mamuhunan, magkapuhunan. Kunyari lang yun. Inventoin lang pangalan dun eh. Di ba? Ganun nga yung ghost employee, di ba? Ini-invento lang yung pangalan, tapos ikukolekta mo na ng sweldo, di ba? Anong kahayupan yan, Erap? Napakawalang nga mo, ang babaw. Kahit hindi accountant, alam na yan. Halata. Ikaw din ata nag-istorya nito. Si Erap sumakay sa aeroplano. Aeroplano? Oo. Ngayon, hindi pa siya noon presidente. Si Ramos pa nun. Oh, parang vice pa lang. Oh. Nasanay na pagka nasakay siya, business class or first class. Nasanay. Yung palang nabili sa kanyang ticket ay hindi naman first class. Doon sa economy ata siya. Oh. Ngayon, kabang-kaba yung stewardess. Na paano ka kausapin si presidente na, si Erap na hindi siya doon nakaupo. Hindi, ganito yan. Sumakay si Erap sa Air France. Oh. Di siyempre, mga Frances yung, mga stewardess, di ba? Mga French. Ano nangyari? Pagsakay niya, pupunta siya CR. Nakatayo yung yung stewardess, di ba? Sa dadaanan niya, papunta siya. Comfort room, sabi niya gano'n. Doon sa stewardess. Sabi nung stewardess, oui, monsieur. Oui, monsieur. Sabi, no. Not oui. Oo. Parang ganyan, malapit na ganyan. Mabalik tayo dun sa istorya nung stewardess. Hindi nakaupo si Erap sa first class. Hindi naman siya dapat doon. Dapat nasa economy ata o business class. Kinausap nung stewardess. Dahil sila yung, sir, can I see your ticket? Sabi kay Erap, sir, I'm very sorry, sir. Hindi po ito yung upuan ninyo. Ang upuan nyo, sir, doon sa likod, doon po kayo sa economy. Sabi niya, hindi. Dito ako. Dito lagi ako. Pag ako nagta-travel, vice president pa lang siya eh. Di,
nagka-commotion yung mga stewardess. Oh. At nagagalit si Erap, ayaw pumunta Lumipat. sa economy. Ang ginawa, sabi ng stewardess, nalaman ng kapitan, hindi aalis ang eroplano dahil nagkakagulo. Oh. Sabi ng kapitan, ganun ba ang problema? Sabi ng kapitan, don't worry. I know how to handle this situation. Let me speak to the Vice President. Mm. Kinausap naglayuan yung mga stewardess. Kinausap. Nung kinausap ng kapitan, biglang tumayo sa era at napapunta doon sa Business. likod. Oh. Oo. Sa Hindi, nasa first class. economy. Tapos pagdating nung kapitan sa mga stewardess, sabi, sir, ang galing ninyo. Mm. Paano nyo na-convince si Erap na lumipat doon? Ang hirap namin kausapin. Mm. Sabi, ali kayo dito. Sabi ko kay Erap, sir, saan ba kayo pupunta? Ay, pupunta kami sa Singapore. Alam niyo kung paano ko napatayo? Sabi ng kapitan. Sabi niya kay Erap, sir, pasensya na kayo, sir. Eto, hindi ko ito pa Singapore. Oh. Pumunta ko ito ng Japan. Doon, no, sa Singapore. Binera, ay, ganun mo. Ay, nako.